Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne. Today, alikat pag-usapan natin. Itong video ipapakita ko sa inyo almost right after ng aking intro. Diyan sa video na yan, makikita nyo ang compilation ng batuhan, sagutan, at hamunan between kay Attorney Ferdinand Topacio at walang iba kundi kay Dan Fernandez. May nagsasabi na ito daw si Dan Fernandez kaya daw nagsasalaming eduling. Ako sabi ko wala akong pakialam dyan. Kung anong defect niya physically. Kasi para sa akin, ang nakikita ko yung defect niya, nasa utak niya. Dahil lahat ng mga sinasabi niya, napakawalang na nga guys, sorry. Share na natin, mga sir. Yan. Play natin. Malaman kung bakit ang ilang miyembro ng Quadcom ay nanggagalaitin sa aking mga ex-posts. Ang daming banat kay Jinky Luistro. Ang daming banat sa akin lingkod. So it's our time to get even, no? And this is what sabi ni Dan Fernandez, it is time na we get even. You cannot get even with Attorney Topacio. By far, we cannot even compare his intellectual capacity to yours. How are you going to get even with Attorney Topacio, Dan Fernandez? Sige nga. Sabihin mo nga sa amin, you're gonna use your power there sa loob ng Congress. You can try because he can slap you with abuse of power. He can file a case against you. Nakalimutan mo bang di ka panilya yan si Attorney Topacio? What Attorney Topacio is saying, he is trying to appear like he is a... By the way, dun sa mga hindi po nakakaalam, si Attorney Topacio, karamihan ng kanyang mga kliyente ay politiko rin. Okay? One of his most prominent clients, that I know is dating Presidente Gloria Arroyo. Okay? And he's very, sabihin na lang natin, sobrang guarded yan na abogado ng kanyang mga kliyente. Kung may sasabihin kayo hindi maganda tungkol sa kanyang kliyente, he's going to slam talaga of a warning to stop whatever it is na sinasabi niyo about sa kliyente niya. Otherwise, they will be fighting. I've seen that. I've witnessed that, sa mga kakamping. Inano niya yan. Ginawa niya yan. Ganyan niyang inaalagaan ng mga kliyente niya. So, huwag na po kayo magtaka kung bakit ganyan din niya pong inaalagaan si mismo na isa rin ng kanyang kliyente. A young brat when he is actually a very good lawyer. And he is a friend even of this committee. I do not know why he has been saying things against us. At parang binabalaan pa tayo. I just wish to add to the manifestation of the Honorable Abante that the reposting done by Yes Yes Yo, which we believe belongs to Attorney Topacio, constitute an act of contempt because that constitutes disrespect to the members of this committee. At parang binabalaan pa tayo na mali daw yun na nagpo-post ako tungkol sa kanila. Kung doon ko sila binastos, pakulong nila ako. Kung minura-mura ko sila roon, pakulong nila ako. But outside of the house, what business have they in at taking me to task for exercising my freedom of expression? Kung ganyan yung mga yan, if they're coming after me, they may be coming after you later. Akala yata nila silang batas. Number 2, yung last hearing po, nagsalita si Congressman Fernandez na kung ano-ano, na very unseemly for a public official. Alam mo, paabay. Alam mo, ito si Attorney Topacio, he can face these people. Kahit mag-isa yan. I believe he can face these people even if he's standing alone and fighting his fight alone. Hindi niya kailangan. Unfortunately, ito yung unfortunately. Majority ng taong bayan galit na sa Quadcom. Kaya nga ang dami nang tinawag sa kanila, Quadcom, Duwagcom, and everything else. Kahapon lang, nakita ko yung video ni Attorney Libaya, naglipa na naman sa TikTok, nire-repost sa mga Duterte supporters. Okay.
yung pagsupil ni Ace Barbers patungkol sa, what do you call that, freedom of speech. Gusto niyang pakasuhan ang mga taong nagmamalay hindi umano. Okay? Sa Duwagcom. Kayo naman na nagbigay ng karapatan, di ba? Kayo naman nagbigay ng rason sa mga tao na magbigay ng komento tungkol sa inyo. Tapos ngayon, kung ano yung sinabi ni Ace Barbers, hindi niya sinasabi ni Luis Tro. Na pwede daw ipakontem si Attorney Topacio. They can try naman eh. They can try. Pero wag niyong i-bullshit ang isang Attorney Topacio. Dahil he's not gonna back down. Parang si Marcoleta yan, si VP Sara yan eh. The more niyo siyang iniinis, lalo niya kayong bubuysitin. Ganun lang kasimple yun. O, pakinggan natin. Hindi niya ang kaso para at least makuha lahat ng pera mo. Okay. Sige, thank you. Thank you, Congressman Fernandez. Kaya yung wag daw sundin yung abogado niya. Kasi gusto lang magtagal yung kaso para makuha lahat ng pera niya. Tama ba yun? Kayong magtanong sa sarili nyo. Tama ba yun for any person? Especially if... Actually, pwede siyang balikan ng kahit sinong abogado doon sa sinabi niya ni Dan Fernandez. Pwede siyang balikan ng kahit sinong abogado. Alam mo kung bakit? Kasi he's generalizing ang bawat abogado doon sa kanyang statement. Ang nakakatawang part dyan, at alam ko nabanggit ko na rin to sa inyo, na yung anak niya na tatakbong congressman ay isang law student. Paano ko nalaman? May TikTok account din yung anak nun eh. Oh, pakalat-kalat din sa TikTok yung anak nun eh. Diba? Oh, ayan. Public official para gawin mo yon. By that alone, you are undermining the right to counsel because you are trying to destroy the bond, the sacred bond between lawyer and client. Bago sasabihin pa nila, wrong advice, hindi po tama yun eh. Kung talagang naniniwala si Congressman Dan Fernandez sa sinasabi niya, I challenge him. Huwag doon mo sa loob ng committee hearing sabihin where you are protected. Ito na yung challenge na sinasabi ko eh. Hanggang ngayon naniningil pa rin si Attorney Topacio eh. By the cloak of parliamentary privilege, di kita pwedeng galawin doon. Punta tayo sa labas. Dan, doon mo ulitin para wala kang parliamentary privilege. Or better still, magkita tayo sa neutral territory, ulitin mo sa harap ko. Tignan natin kung ano mangyayari. Yun lang. Kasi titirahin mo o sisiraan mo o nakatago ka. Meron kang bulletproof nung parliamentary privilege mo. Anong klaseng usapan yan, di ba? Yung right against self-incrimination, tama po naman si Congresswoman Luistro. You invoke that whenever a self-incriminatory question is asked. Tama siya. I agree with her. Magaling naman si Congressman Luistro, lalo na pag may binabasa. Okay. Napag-usapan din natin yung post. Hindi ko po malaman kung bakit ang ilang miyembro ng Quadcom ay nanggagalaiti sa aking mga ex-posts. At parang binabalaan pa tayo na mali daw yun na nagpo-post ako tungkol sa kanila. Hindi po ba meron tayong libro dito sa ating bansa? Manipis na libro lamang yon. Ang tawag doon ay Saligang Batas. At kung ikaw ay pupunta sa Article 3 noon, nakalagay, may freedom of expression. In fact, nakalagay doon, no law shall be passed abridging the freedom of expression or of the press or of the right of the people to peaceably assemble for to petition the government for a redress of grievances. Kung ang buong Kongreso ay hindi pwede na magpasa ng batas na pumipigil sa freedom of expression, what makes 2 or 3 members of the House think that they should curtail my freedom? That they should talk against me doon pa sa halls of Congress
taking me to task for exercising my constitutional right. Bakit sila ma-offend? Di ba sabi na ng Korte Suprema? Public officials should not be onion skin. 2 kaso sinabi yan ng Korte Suprema. Yun nga guys, kaya tanungin ko, huwag na tayong lumayo, huwag na kahit hindi na. Yung mga recent activities na ginagawa ng duwag ko. Doon na lang tayo sa pinaka-prominent na ginawa nila. Yung kay Attorney Zuleika Lopez. Do you think yung ginawa ba kay Attorney Lopez makatarungan, makatao, maka-Pilipino? Kitang-kita natin yung excess or abuse na ginawa nila. Only because they have a different interpretation of the letter, only because they have a different interpretation of the policies and rules that they have inside the excuse me, House of Representatives. Ginamit nila yung napaka-stupid nila interpretation ng kanilang mga policies para ipakulong ang isang inosenteng tao at gusto pang ilagay sa correctional. Doon hindi tayo pwedeng umalma? Hindi ba sila nagbigay ng rason kung bakit ganyan ang mga Pilipino? Kung bakit nag-aalmahan ang mga Pilipino? Dapat ba yun, nagpapasalamat pa sila kasi wala pang nagpa-file ng mga reklamo laban sa kanila sa Supreme Court. And that will happen, don't worry. That will happen. I think, no? Hindi ito palalagpasin ni Attorney Zuleika. Diretso tayo. Sabi ng ating civil code, pronouncements of the pronouncements of the Supreme Court are part of the law of the land. Mambabatas ka. When you took your oath of office, you swore to uphold and protect the laws, the Constitution and the laws of the Republic. Bakit ayaw mong sundin yung batas na huwag kang magbalat sibuyas? Di ba? Kayo ay mambabatas, hindi kayo ang batas at hindi nyo nga pwedeng magpasa ng batas na pumipigil sa freedom of expression. Why are you trying to intimidate me by exercising my freedom of expression outside the halls of the House? Ano mo, it is the same way, It is the same way, no? Bakit ang ilang miyembro ng Quadcom ay nanggagalaitin? It is the same way na ginagawa ngayon ni Barbers. Pre, yun ang role ng council. Tingnan po nila yung sarili nilang rules. It seems that it's Attorney Topacio answering. So I think we should. No, I've been watching you and you've been whispering. So can we please give the resource person the opportunity to answer truthfully? Attorney Topacio, may we ask you to refrain from answering in behalf of your client? So, Cassie, ikaw ang sumagot. Okay? Yes. Thank you. Attorney Topacio, with all due respect, I mean, I don't mean no offense to you, but it's just that let's allow the resource person the freedom to explain her side and to explain how she's involved or not involved in this situation, because this is her opportunity to clear her name. Thank you very much, Mr. Chair. The council should advise the client. Baka sinasabi nilang ini-invoke daw yung right to remain silent upon my advice. Siyempre, abogado ako, ina-advise ko siya. The right to be silent is in the Constitution. Anong unang trabaho mo sa buhay mo? Pasensya na po ulit. I refuse to testify po. Saan ka nag-college? This will not incriminate you. It will po. What? Ang tinatanong ko, saan ka nag-college? I refuse to. Sabi mo, Pilipina ka, di ba? Did you study in the Philippines? I refuse po to testify po. Attorney Topacio, let this be a warning to you to please allow your client to respond to the question. We will, these are simple questions. Tinanong lang, saan siya nag-aral, saan siya nag-college? Right against self-incrimination? Please,
You know, this is a warning, Attorney Topacio. Let her answer. Kasi, Mr. Chair, ano mo lang, sagot mo lang ng tama ito dahil yung tanong na kung saan ka nag-aral ay hindi naman incriminating sa'yo. Bakit refuse to answer? Mapipilitan kami i-contempt ka. Mr. Chairman, parang yung sa paper ni Cassandra, pero nakagad sagot na tinuturo ni Attorney Topacio eh. Di ba? So I will give you another chance, Attorney Topacio. Mr. Chairman. My advice, siyempre abogado ako, ina-advise ko siya. The right to be silent is in the Constitution. Yun po ang hindi na-address. Noong diniscuss nila, kasi dalawa po in-invoke namin, the right against self-incrimination and the right to remain silent. Yung right against self-incrimination, tama po naman si Congresswoman Luistro. You invoke that whenever a self-incriminatory question is asked. Tama siya. I agree with her. Magaling naman si Congressman Luistro, lalo na pag may binabasa. Magaling siya. Anyway, yung right to remain silent, absolute po yun. Hindi mo pwedeng pwersahin, takutin, ibuli, ibambuse, lokohin ang isang tao na magsalita regarding the commission of a crime. Ngayon, inuulit ko, we concede if you refuse to testify in a legislative inquiry, pwede kang ikulong. Sinasabi na nga po namin, ikulong nyo na because we are invoking our right to remain silent. Absolute po yun. Ayoko magsalita, ikulong mo ako, ganun talaga. Pareho yun ng ang karapatan ng isang tao sa mamamayan, meron ding power ang legislature. Hindi po tayo magtatalo doon. Ngunit for you to isolate the council against your own rules, bago, para matakot yung witness, magsalita, sabihin yung gusto mong sabihin, foul po yun. Number 2, yung last hearing po, wala ako kasi nasa Davao po ako. Nagsalita si Congressman Fernandez na kung ano-ano, na very unseemly for a public official. Kaya yung wag daw sundin yung abogado niya, kasi gusto lang magtagal yung kaso para makuha lahat ng pera niya. Tama ba yun? Kayong magtanong sa sarili nyo, tama ba yun for any person, especially a public official, para gawin mo yun? Dun sa anak ni Dan Fernandez, hindi ka pa abogado pero naiinsulto ka na ng tatay mo. By that alone, you are undermining the right to counsel because you are trying to destroy the bond, the sacred bond between lawyers. Malaman kung bakit bago, para matakot yung witness, magsalita, magtanong sa sarili, binawi namin. I-explain ko kung bakit namin binawi yung waiver. Kasi po, nung sinabi namin mag-execute kami ng waiver, the next day, ang Department of Justice ay nag-file ng 84 cases of money laundering against Ms. Cassandra Leong, among others. Ano pong pruweba ba pag money laundering? Hindi ba yung movement ng funds sa bangko? Di ba may right against self-incrimination? So by executing that waiver, you are now violating our right against self-incrimination. Parang ibinigay na namin lahat ng ebidensya ng gobyerno. Ano nangyari sa presumption of innocence? Anong nangyari sa due process? Kaya binawi po namin, nang gagalaiti sila, hindi nila maunawaan. Kaya in-advise sa namin. Bago sasabihin pa nila, wrong advice. Hindi po tama yun eh. Kung talagang naniniwala si Congressman Dan Fernandez sa sinasabi niya, I challenge him. Huwag doon mo sa loob ng committee hearing sabihin where you are protected by the cloak of parliamentary privilege. Di kita pwedeng galawin doon. Punta tayo sa labas. Dan, doon mo ulitin para wala kang parliamentary privilege. Or better still, magkita tayo sa neutral territory, ulitin mo sa harap ko. Tignan natin kung ano mangyayari. Yun lang. Kasi titirahin mo ako, sisiraan mo ako, nakatago ka. Meron kang bulletproof nung parliamentary privilege mo. Anong klaseng usapan yan, di ba? Kung lalaki sa lalaki, tingin mo na ganun nga ako, sabihin mo sa labas. And then, regarding sa post na sinasabi nila, na-offend daw sila,
karapatan ko pong mag-post sa social media. Ngayon, may remedy naman ang ating batas. If you think I violated the libel and cyber libel laws, idemanda nila ako. If they think na yon ay violation ng Code of Professional Responsibility, pa-disbar nila ako. Karapatan nila yan. Kung tingin nila ay na-defame sila, wala namang criminal liability, pero nagkaroon sila ng danyos, there is such a case as civil libel, a civil suit for damages due to defamation. Marami po silang remedyo. But do not tell me that I should not post this. You are warning me na contempt ng committee. You cannot commit a contempt of the committee outside of the committee. And for the record, I do not have contempt for the committee. I respect the House of Representatives. There are people there who are distinguished, decent, and dignified, katulad ni dating Pangulong GMA. Si Trixie Cardema, Bebot Alvarez, marami tayong kaibigan, El Rey Villafuerte, mga kaibigan natin yan. I may have contempt for some members of the committee but not the committee itself. So for the record, maliwanag yan. And I have contempt for some members of the committee because their acts are contemptuous. So, liwanagin ko po yan at sana marinig ni Dan yung challenge na yun. Huwag ka magtago dyan sa parliamentary privilege. At any rate, we are seriously contemplating an ethics complaint. Tignan natin. Let this be a litmus test of the impartiality and the self-policing character of the House. Kasi sila rin yan eh. Si Congressman Espares ang chairman ng Ethics Committee. Tignan natin na kung gaano kabilis silang mag-sanction kay Congressman Tevez na wala pa namang finding of guilt. Ano pa lang, accusation pa lang, in-expel na nila as contradistinguished from Franz Castro na convicted na, ayaw pa nilang gawa ng aksyon, tignan natin, testing lang natin. Pag dinismiss nila yan, well, siyempre, expected na natin yon, all boys club. Hindi ko po malaman kung bakit ang ilang membro ng Quadcom ay nanggagalaiti. Kaya naman pala naiihi sa pantalon tong si si Boss Dan Fernandez eh. 'Di ba? Meron na palang warning eh. Hindi pala warning. Magpa-file pala ng ethics complaint itong sila Attorney Topacio. Sino kaya ang fa-file nila ng ethics complaint? Ito si Dan Fernandez. No. Sir, bakit hindi nyo po i-call yung hamon sa inyo? Kung talagang napakagaling ninyo. Kasi ikaw na nga nagsabi, wala naman monopoly ang pagdating sa batas, di ba? I-call mo. Yung hamon sa'yo ni Attorney Topacio, mabait naman yan eh. I've met him several times. I think 2 or 3 times already. Napakabait na tao. Wala akong masabi. Maliban po siya ay magaling. Napakabait po. Very warm na tao. Hindi po yan hindi niya ipararamdam sa'yo na siya ito. Tapos ikaw, no, walang ganun. Walang ganun sa persona ni Attorney Topacio. But anyway, so ito na nga po tayo, Tama naman si Attorney Topacio, di ba? Lumabas ka dyan sa lungga mo. Kung gano'n mo katapang kayang magsalita ng gano'n kay Attorney Topacio, dapat kaya mo rin sabihin yun sa harapan niya. Hindi yung nagmamagaling ka dyan sa loob ng baluarte mo sa House of Representatives. Diba? Kulang na lang siguro sabihin ni Attorney Topacio dito kay Dan Fernandez eh. Wala ka palang bayag eh. Kapal-kapal na mukha mong magsalita ng ganyan. Nung hinahamon ka, hindi ka makalabas sa lungga mo. Excuse me, di ba? Anyway guys, ayun na nga, So, tingnan natin kung saan babagsak tong na to. Itong eksena na to. Kasi kailan pa yan na-post eh. Matagal na yan eh. Hanggang ngayon, nagpo-post pa rin si Attorney Topacio dyan sa hamon niya na sabihin sa kanya ni Dan Fernandez, in his face.
Harap-harapan. Diba?